Isang gabi ng pagsamba at pasasalamat ang naranasan ng mga dumalo sa Gratitude, a year-end celebration of God's grace and blessings na ginanap po sa Skydome SM North EDSA nito buong December 29. Sa pagtatapos ng taon, nagsama-sama ang mga mananampalataya upang alalahanin ang kabutihan ng Diyos at magpasalamat siyempre sa mga biyayang natanggap sa buong pong taong 2025. Ang kabuang report ihatid ni Benedict Quejado. Umalingaw-ngaw sa buong venue ng Skydome SM North EDSA ang mga awit ng pagsamba at awit ng pagpupuri sa ginanap na Gratitude Concert. Tampok ang iba't ibang OPM at worship artist. Layo ng concert na bigyang diin ang pasasalamat sa ating Panginoon bilang paghahanda sa pagpasok ng bagong taon. Hindi lamang ito isang musical event, kundi isang sama-samang pagsamba. Ang highlights ng 2025 ko ay maraming salamat sa blessing ni Lord through friends and families and workmates. I'm still happy that my family is healthy. Napakabuti ng Panginoon. God is good. Binigyan niya ako ng platform to share the goodness of God, and also yung discipleship, nag-grow ako this year, and yung family ko. Mula sa mga kilalang OPM artists hanggang sa mga worship buskers, nagkaisa ang mga performers upang ihatid ang mensahe ng pag-asa at pananampalataya. Isa sa mga unang nagtanghal ang bandang We The Santiago na naghandog ng kanilang mga orihinal na awitin. Sinundan naman ng worship busker na si Kate Torres habang inawit ng Project Romeo ang kanilang kantang Tugon. Nagbahagi rin ng personal na pananampalataya ang OPM artist na si Jod Roa bago pangunahan ng isang makabuluhang worship concert. Nagbigay din sila ng kanilang best moments nitong 2025. Yung best moment ng 2025 ko ay yung rebuild ng banda. Salamat sa buhay ni Lord. Yun, sa pagbibigay ng buhay ni Lord sa amin, sa ating lahat. Nagkaroon ako ng kahit paano kabandang katulad nila. So, same belief, so brothers in Christ. Highlight ng 2025 ko is yung patuloy yung band, yung We The Santiago na ipalaganap yung Word of God through music. Sobrang napakabuti po ni Lord kasi natapos natin tong 2025, nakatayo pa rin tayo. And hindi yun dahil sa sarili natin kakayanan, pero that's because of the grace of God. More songs. Yeah. By God's grace, maka-release na mag-hit song. Diba? Yun yung prayer namin. What I've learned this year to share with you is we are never really in control. So the best way to live life and the best way to face every day, tomorrow or the next year, is surrender. I look forward to being humbled more by the Lord and just obey Him next year. Kung saan niya ako dadalhin, yun lang, doon lang ako. Present din sa Gratitude Concert ang Save the Children organization. I am Rosemary Garcia, one of the corporate partnerships coordinators from Save the Children. And we are now here at the Gratitude Concert, which is Save the Children is part of as a beneficiary of this concert. Isang makabuluhang paraan ang selebrasyong ito upang tapusin ang 2025 na may pagtitiwala at pasasalamat sa Diyos. Diba, it's time na sa lahat ng nangyayari, we have to give thanks to God. Wala na kasi masyado ngayon na mga concert na dedicated to God, na nakakatulong sa puso, isipan ng mga kapwa natin Kristiyano. So I think this is the right time. Ano man ang naging karanasan natin ngayong 2025, pinapaalala ng Gratitude Concert na sa paglipas man ng taon at sa mga susunod na panahon, tapat at sapat ang Diyos. Benedict Quejado, Newslight.